Ganito nga mga ka-farmers ang trabaho ko kapag ako ay pupunta dun sa babuyan. So yung tindahan ko, isasarado ko muna iyan. Kapag ganyang may activity ako at walang magbabantay diyan, ay diyan nga laang at yan ay sarado habang ako ay may ginagawa doon sa babuyan. Minsan naman kapag ang aking ina ay nauusap ko na magbabantay dito at saka dun sa aking bata, ay diyan nga ay kahit ako ay may ginagawa dun sa babuyan, yan ay nakabukas. Sana nga ay medyo maaga ako pupunta diyan, mga alauna or alas 2. Kaya lamang ay kapag ako ay nagpunta diyan, ay maghihingian na ng pagkain yung mga baboy. So mag-iingay na yun. Kaya nga ang ginawa ko diyan, itinapat ko o isinakto ko na oras ng pakain. Ganito din nga ang senaryo niyan kapag nasa paanakan. Kapag yan ay nagkita ng tao, magtatayuan ng mga yan dahil ang alam ng mga yan ay oras na ng pagkain nila. Kaya yan, isinabay ko na nga laang din sa kanilang pagkain. Ang ipinunta ko dito mga ka-farmers ngayong araw na ito dahil ako ay magkakapon. Itong isang pen na to, hindi pa nga ito nakakapon. Yung nakapon ko nga nung nakarang araw ay yung kabilang pen. At dahil nga merong dumi ng inahin, kaya yan nga at aking wawalisan muna. Mas maganda kung naaagapan yung pagwawalis ng dumi ng inahin pababa para nga kapag yan ay humiga ay hindi nga dungisin. At napansin ko nga mga ka-farmers na basa yung dumi or malambot yung dumi ng inahin. Kaya nga tinanong ko dun sa mister ko kung bakit medyo basa yung dumi nila. Tinanggal ko na nga lang yung mga harang na sako dahil malalaki na naman sila. Dito mga ka-farmers sa akin pagkakapon na to ay marami nga yung mga natutuwa sa akin dahil kayang-kaya ko daw magkapon kahit ako lamang mag-isa. Lalo na nga dun sa mga kakilala ko na nakakapanood nitong aking pagkakapon at sabi nga nila ay sila nga daw minsan ay dalawa na ay hirap na hirap pa. Laging uunahin ko nga muna diyan mga ka-farmers ay tandaan yung mga babae para nga hindi ako malito dahil kapag walang tanda alam ko na yun yung aking huhulihin or yung aking kukuhanin. Dito sa paraan ko ng pagkakapon na ito mga ka-farmers, marami nga nag-comment sa akin at ang sinasabi nga nila ay kung ayos lamang daw ba na hilahin nga yung itlog nitong buwig. Kapag ganitong edad mga ka-farmers ng biik ay hindi naman yan makunat. Kumbaga kapag yan ay hinila mo ay ayos pa, malambot pa. At saka mararamdaman ng inyong kamay na yan ay malubay hilahin. So okay pa yon. Pero kapag yan ay maganit na ay wag nyong pupwersahin. Pero kapag mga ka-farmers malalaki na yung mga buwik na inyong kakapunin, halimbawa mga 6 o 7 kilo na yung timbang ng inyong mga biik na kakapunin, kinakailangan na ninyo diyan ng kapartner. Hindi na pwede doon yung ganyan na basta nyo hihilahin dahil makunat na yon. Meron pa nga na nagsabi na kapag nga daw sila ay nagkakapon ay kinakailangan pa na putulin. So yun po ay kapag malalaki na, kinakailangan po talaga yan ay putulin ninyo dahil hindi na nga yan kayang hilahin kapag malalaki na yung biik saka nyo kakapunin. Pero kapag ganitong mga edad, okay lamang yung mga ganyan. Marami namang iba't ibang klase ng pagkakapon. Depende yan sa inyong kakayahan. Sa totoo lang, mas maganda naman yung may kapartner ka, yung may maghahawak ng biik tapos ikaw yung magkakapon, mas komportable yon. Pero kapag sa katulad namin na dadalwa naman kami nagtatrabaho dito, yung isa may ginagawa, so hindi ko naman pwede siyang hintayin dahil matetenga itong aking ginagawa. So yan naman ay kaya ko mag-isa. Kaya sa mga ganyang edad, ako'y nagkakapon dahil kaya ko pa yan. Sa umpisa naman talaga na ikaw ay magka-aaral pa lamang ng isang gawain, ay mahihirapan ka talaga dahil mangangapa-ngapa ka pa dyan. Nung una nga natatakot pa ako kasi baka mahiwa yung kamay ko, ganyan. Totoo siguro yung kasabihan na kapag hindi ka nasasaktan, hindi ka matututo. Ako bago ako natuto nito mga ka-farmers, nakatatlong hiwa ako ng blade sa aking kamay. So ayun lamang at dahil may mga tanda na ito, ibig sabihin lahat ayan ay nakapun ko na. Yung isa na yun na nasa dulo kaya walang tanda yun dahil babae, last na yun.